mga producers no kun manug sabod ka baboy nga magasuporta kang aton nga kinahanglanon nga karne kang baboy hindi lamang diyan sa probinsya Antique ilabi gid sa may Luzon mga kabyanan sa Metro Manila nga kun sa diin ang Metro Manila gali nagakinahanglan gali sa dakang konsumo nga karne kang baboy nga 10,000 ka bilog nga baboy kada adlaw. Kada adlaw ra 10,000 ka bilog nga baboy ang konsumo kang Metro Manila alone no. Amo ra gani nga si Mr. Nicanor Briones ang Vice President kang Luzon Pork Producers Federation of the Philippines Incorporated nagapahayag nga ang estimate kang Department of Agriculture nga gina-import no produkto sa Metro Manila nga 10,000 ka bilog nga baboy kada semana kulang. Ay ang requirements gali kang Metro Manila nga ginakaon kang mga taga Metro Manila nga karne kang baboy kung konsumo nanda 10,000 ka bilog nga baboy kada adlaw. Ang anak kadi ito na estimate 10,000 ka bilog kada semana. Which is tamaan kabahal ang diferensya. Mura nga ang Metro Manila kadya naga-experience kang shortage kang karne kang baboy tungod gani nga kulang ang supply. Kaya isara pa gid ang mga negosyante natin kang baboy hindi ang guwa magligya to sa Metro Manila tungod kang executive order ni Presidente Duterte nga may price cap, may ceiling price ang karne ka baboy ito nga 270 no 270 ang kilo sa anak kang parte kang baboy nga kasim ginatawag dara kag 300 pesos lang ang kilo ang limpo. Ti nagareklamo ang mga negosyante nga taman ka barato gid ang presyo no. So ang atudyak mga kabyanan nagdesider ang atong gobyerno definite nga desisyon nga kinahanglan mag-import kita kang karne kang baboy halin sa ibang nga nasyon tungod nga nagataas ang presyo kang baboy sa Metro Manila. So gina-estimate nga ang ating gobyerno mag-import kang 404 metriko toneladas mga kabyanan nga karne kang baboy halin sa ibang nga nasyon para nga matubruan kang sabat ang kakulangan kang karne kang baboy sa Luzon ilabi sa Metro Manila. Pero ang problema diya kadya ay ambal kang Department of Agriculture nga nabaan ang taripa from 40% i-reduce sa 30%, which is very disadvantageous no on the part of hog raisers or hog growers natin diya sa pungsod Pilipinas. Iti paano kanong magtamay barato ang karne nga imported nga to amo to ang mapatay kang industriya kang babuyan sa Pilipinas. Iti magbarato mabarato man ang presyo kang ginabaligya natin nga mga local producers natin kang baboy ridya sa Pilipinas. Ilabi rin gid apektuhan man ridya sa probinsya kang Antique iti nagasupply man kita kang baboy sa ibang nga mga probinsya tangid nga ESF free tatin ridya. Kasi doon nga ang mga negosyante ridya nagabakal man kang baboy sa may probinsya kang Antique. Sagapon da ka Tony kun di nagalin ang baboy. Kang especially sa may Manila no. Kay number one, ang andalang tanagin na pinsar ka dyan kung paano magbarato ang baboy. Puro pagpinsara ka dyan kung paano magrako ang ESF sa may Pilipinas. Imora siguro ka Tony ang ginaano nanda. Pero dapat balansihin dara ang pagbual da kang importation kang baboy. Tungod nga gaano gani kita bay naga safekeeping itaw kung galikaw kita kang ESF. So andat nga rigto sanda pa mabual nga rigto gani naghalin ang mga ESF pagturidya sa may Pilipinas. So dapat balansihan dara, dapat taasan da ang taripa da para ma-screen ka husto ang mga double dead o kon ano nga mga baboy nga halin dito sa ibang bansa. Kay number one ka Tony, kung ako ang taga Manila, kunon ko mangyapon nga native tanaya halin tanaya sa probinsya kang Antique as ESF free ang baboy tanaya to galin. So mostly siguro kay andar lang ra kanang baboyan diyan kon butangan dai kang aranda nga jay tanan imported jay tanan native local no para bala ma-identify nanda kung ano gid ang ibaklon para nga hindi rin mapadayon ang pagduging kang ESF sa may Pilipinas kay makita nanda hindi tamon kara kay para nga mas ang Pilipinas mas ESF free. May mga safety measures man siguro nakabiting ang ating gobyerno. Galing ang safety measure ka diyan.
base sunblock kapin pa Yes. importation dia duro mga Smuggling. smuggled nga kuan Oo. mga karne kang baboy nga gina darar dia sa Pilipinas nga wala pag-agi sa Bureau of Customs. So kung wala ma-check riya kang atin nga Department of Agriculture labi sa Bureau of Animal Industry kung bala ang diyang mga karne legal nga nakaagi sa eksakto nga proseso kakumpleto ang Dokumento. mga dokumento nga na-certifyan nga ang diyang karne kang baboy is ESF free kag certification halin sa source of origin na kung ano nga nasyon kung Amerika o kung Yes, dapat may sa mora gid. Netherlands, o kung Made diin in nga Singapore. Pungsod Mm. or sa China kag na-certifyan kang Bureau of Animal Industry rudto nanda sa dang nasyon nga ESF free riya nga klase kang karne kang baboy. Kay basi mani-mani wala mang gyapon Black Tony ang dating nahaw. Amura dapat may mga safety measures. okay, Usually, partner Tony, man mo ang Pilipinas ra Pina gid man Pinas. Di ba sa Pinas tanarap may ka ra mga pinalusot, pinamurutan. You see, actual ra na tanagin amo. Ay man mo, kinang nadaan na kun imported, mahal gid tanaran. Ay dolyar bay. Hindi ko nga imported barato. Ay man mo bayang kang bayad sa sa risgo, Sa taxes dat nakarabay kayo. Amura nga sa kadya, magwara man sa pagkadlaw nga mas mahal na ang native kaysa broiler. Amura nga sa pagkadlaw. Boto garing ang truko natin, ang livelihood ito na kang mga taga-probinsya. Kaya kung itambakan, yung mga tambakan kang tinulada ng imported, mabrato. Siyempre ang mga tanan ng mga tao, o kung nga, imported na bak natin, brato. Ang taga 150 ang kilo, baboy yan, imported. Ang baboy ito nga locally produced, taga 200 ko, 240, 220. Kaya ang pamangkot karon Safety ayhan. safety ayhan. Kagang implikasyon na kra, ano blara makabulig blara sa local producers kang baboy o kung amurang makapatay nanda. Amurang yan, dapat Katoni. makita kang gobyerno. yes, Katoni, sa local nga implication is this. Okay. Sitwasyon rin sa San Jose, kang nangin municipal administrator ako, kang Banwa kang San Jose for 9 years, na lantaw ko ra nga gakatabo sa may Banwa kang San Jose, mong di requirement kang pork rin sa Banwa kang San Jose. Mo kada adlaw ang inaiyaw diyan sa may slaughterhouse, no? Sa Farm Bill Complex, sa slaughterhouse, ura nagadaba sa 23 ramong 23 to 27 heads daily. Oh, Daily ra. Amura consumption ka Banwa kang San Jose. Meaning to say, sa lagid ang Department of Agriculture mag-estimate kang kinahanglan kang Metro Manila. Pira nga daan ka syudad kag Banwa ang Metro Manila man. good man. Kag pira ka markets ang ano. Yes. May lahi mangani ang ano diya, ang ginatawag nang one market policy ang kada Banwa o syudad. However, kaduro-duro nga mga markets ang nagatruaw sa Metro Manila, may mga talipapa pa. So that it means to say nga bahal gid katama ang requirement kang Metro Manila, specifically nga ang affected nga areas kang ESF amura ang nagasupply sa may Metro Manila. And kay Senator Villar, Cynthia Villar, pinaka sterling move na da. Hindi pagpanabaon ang tarifa or tax for out of the importation kang pork. Ay tungod nga kung magnaba diya Katoni, kabitingan kadyo, magnaba diya ang taxes na, duro ka diya mabakal mong kagihording nanda, taguon nanda. May palapaw pa diya, imbis nga pulo lang bi katonilada ginbual na, may duaman para nga 5. Rexes pa. So, madura, no? Sergio, mabalik ta karon sa atin nga diskusyon Yes, ay no lang alagid ma-advertise tanay pagtapos katon advertisement pangkabiyanan magabalik ang atin nga panguma pangista kag pangabuyan kay mo sa gihapon ang mga brilliant ideas kang atin mga brilliant minded resource person si Sergio Nanine, si Sir Tanong Moscoso kag si Biting Hubilan. Magabalik ang ating programa panguma pangista kag pangabuyan pagkatapos gilamang kanyang importante nga panamdom. Balik standby. Yes. Ayos. Bumbata ka rin na-analyze lagi ng kaunarang mga importation happens long before. Kag nagbrato ba yung magto 70 lugi tanayan yung 70. Pero kung tasan na kasi
Kung kamu nakaantos yun sa inyong mga balatian, kamuhay kamu nakapagulong, pero wala man gyapon ti kaanaydan. Gaduro lang ang balatian, gaduro man ang maintenance. Abi, pagpamasyar ka mo kaya sa Rainbow and Richilia Alternative Healthcare and Wellness Center para matutuhan ka kamo pag eksakto nga rekomendasyon, balanse para mabuligan ang kamo magkaraya. Sa inyong mga balatian, parehas ng high blood, high cholesterol, diabetic, hyperacidity, kidney stone, gallbladder stone, problema sa dugo, no, mga komplikasyon kung ano-ano man yan, mga cyst, tumor, kahit cancer, no? Any kind of illness, pwede natin mabuligan, pagpatubuan, takil ka mo, kalibre ka konsultasyon, medya sa ating alternative clinic para matama natin ang rekomendasyon na iatan ng mga balatian, ang matama madurat sa inyong karanasan. Gani, pamasyal ka mo sa ating alternative clinic medya sa Bantayan Street, Barangay 2, San Jose Antique, lapit sa Minsa Domini, Edpartiahan, Kalipo, Brand and Signage. Doc Shirley, ang inyong naturopathic practitioner na nagaturo ng libre nga konsultasyon paagi sa live blood analysis. Contact number 0915-8563-892, 0947-2714-757. Ano ang kwentong chemistry ni Doc Nina Redin, isang dentist? For me, MX3 helps me to be the best version of myself, from being a mother to being a dentist and a psychologist. Doc Nina Redin, naniniwala sa MX3 sa bahay ng proper diet, exercise at MX3. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkabot sa anumang uri ng sakit. The Koika ETC Patungon are managed by the Kalipunan ng Magsasaka sa Patungon or Kamapat with their President Henry Michael Gonzalo Boy Duliges. Padayon na nagabulig sa tanan na manunuma. Kartulyo katong panuang patungon. Padayon man na nagabakal sa mataas ng presyo sa inyong mga So, produkto. thank you very much. Mais, kopras, mungo kag tanan na produktong halin sa aton nga mga mangunguma. Ang Koika BTC Patungon nagabaligyaman kabarato kag manaming nga bugas kag frozen foods para mabuligan pagin ang mga mangunguma kag tumuluyo kang atong banwa. Padayon nga nagaserbisyo kag nagabaligya sa barato nga presyo ang aton Kamapat Poultry and Agricultural Supply para sa inyong kinahanglanon sa inyong taramnan. Pagkaon kag bulong sa inyong kasapatan. The Koika BTC Patungon also provides the following services: 4-wheel drive farm tractor and combined harvester. Kag matawhay ang aton nga pagpanguma. Mga mangunguma, ang Koika BTC Patungon kag ang Kamapat aton dyan. Ilugan kag suportahan para sa atong padayon nga kauswagan. Come and visit Koika BTC Patungon. Barato na, pamasa pa. Ano pang ginahulat nyo? Bakal na! Ranjaran ang pinakabago at pinaka-epektibo na herbal supplement, Evergreen Herbal Capsule. May sangkap na ampalaya, the blood purifier. Panunggay, the miracle vegetable. Wheatgrass, the green blood therapy. Barley, the acid alkaline balancer. Saluyot, vegetable for longevity and beauty. Turmeric, help manage general inflammation. Kag vitamin C, the healing nutrient. Evergreen Herbal Capsule. Intingog ang pwersa kapito para sa ikayong lawas, kompleto ang benepisyo.
Ako si Juliet, bilang college student, madam, mukit ang tulunan ko kada adlaw. Kag naghina ang memory ko. Isang pagtumal ko sa Evergreen Herbal Capsule. Nag-active ang memory ko kag maapos ko ng insindihan ang mga lessons. Salamat sa Evergreen Herbal Capsule. Ang Evergreen Herbal Capsule makabulig man sa may mga problema sa atay, problema sa kidney, may mataas na level kang kolesterol, may problema sa prostate gland, problema sa talisusuon, problema sa maga, makabulig man sa may diabetes, ulcer, UTI, sinusitis, arthritis, kay makabulig man pakipes sa mga bukol, benign man o malignant, kag duro pa ang iban. Ang Evergreen Herbal Capsule aprobado sa Food and Drugs Administration. Mabakal sa Dohico Alternative and Health Food Center, Colonials Building, Salazar Street, San Jose, Antique. Kag sa mga botika kag farmasya malapit sa inyong lugar. Para sa dugang nga kasayuran, mag-text sa 0936-41-84700. Ang inyong alagad, Doc Crispin Tipo. Ang inyong alagad, Doc Leo Amos, nga nagapanugyan. Magtumar kang Evergreen Herbal Capsule adlaw-adlaw ang inyong katimbang sa ikayong lawas. Bitin ko para nga Bitin. medyo nami bro to prestaro. I-greet na yung mga ano tadya. Mga audience. Mga audience ta. Great ko manakan nga mga Eh audience. mga kuan ko ni. I-acknowledge ko lang ang Facebook. concept salamatan ta si Ma'am Yuri sa Pansada. Oh yeah, get it. Nami kita Ma'am Yuli ba kung maka-donate ka pa Santos lagi sa station. Pasente ka na. Di para magiyahan man kami. Si ko lang sa ni Sidro lang doon kasi Basi ko magpunta mga demanding ta. patron ka mga isda. Patron ka mong isda ba? St. Peter. Patron Peter ka mamumuma galit sa Isidro. Hello guys. Mabalik kami karon sa among live sa 102.1. Okay? But we are here live kami live sa atin nga barbecue. Islang ko dyan kang name na. Pabalik na dyan sa ating programa mga kabiyanan, panguma, pangista, kag pangabuyan, ang ating oras, alas 11:41 sa adlaw. Ang dyan portion ka ating programa, ginapag-imawan ka natin pagi sa Pansa Religious Shop mga kabiyanan, sa tanan nga mga religious devotees. Magbakal kamo kang, kung gusto niyo magbakal kang mga religious images, no, ang mga santos dyan nga manami, di kalidad, nahimo sa plastic fiber mga kabiyanan, kag sigurado nga mabagon, mga gwapo kag gwapa nga mga santos. Magpakig-angat lamang dyan kay Miss Yuli Tamayo Zapansa ang tag-iya kag nagadumara kang Zapansa Religious Shop mga kabiyanan nga nahamtang rin dyan sa Barangay Mohon, San Jose, Antique. Kung gusto niyo magbakal kang diyang mga manami nga mga santos, magpakig-angat lamang kamo sa cellphone number 0965-7633-791. To God be the glory. Kag sa Patlungon mga kabiyanan, pwede ka mo makabakal kang Thank you, Katoni. mga santos nga diyang nahimo sa plastic fiber kay Kabiping Hubilan ang branch kang ZRA. So, Thank you nang Yoli. Rito sa may Banwa kang Patlungon.
Nami pagidadda kung may mga kwan man no basi makatugro man si Ma'am Yuli sa pansar diya kanatin. Kang anak ka pang mga isda ano anak sino kang Saint Santos Labrador. Santos kang mga Isidor. Isidor. Isidro. San Isidro Labrador. Hindi lang si San Antonio de la Vega. Si San Antonio de Padua. Okay. So dyan kay Mayor Janelle Domingo, thank you good for watching. Philly Rosal Balyon Scanner, thank you for watching. Mayagin nga aga antike kag kay Silver managit to bilangit na ba? O sige lang sa amon tanan diay lamang. Kag kay Marjuan Biesca, thank you, shout out kano kag Danit Marfel Rigondon, thank you for watching. Justin Idroso, Anthony Asmod Navallas, thank you for watching. And Maria Magbanwa, thank you for watching. Engineer Romber Angsod, thank you for watching. Ano inom kape jang na inom naman no ang 2M blend, okay? Diyan kay Hil nga Salvalion, good morning kay Edward Kiman, Peter Saldivar, ba super gi kuno. Thank you Sir Peter Saldivar. Kag kay Idsil Oy no, thank you very much. Anthony Bacauco, good morning. Good morning man kay Igmedio Managit Jr. is watching. Kag kay Yvette no. Good morning Yvette. So Yvette Rafael, yes. At mayang tag-irigma. Kay Kaloy Gukula sa Bustoni, mayad lang aga kaninyo matapos rin akin break time for dinner watching from Long Beach, California. Wow. Thank you Mr. Kaloy Gukulas. Musta lang niya Kaloy? And kay Bibing Teriso, ting pasensya gid sa pasaway CP ko. Gahimos ako. Kaigma. Anong Bibing Teriso? Tas galantaw kaninyo. Sige. Sa Teriso family yan sa Padang, good morning. Kay Corsino Lim Jr., good morning. Watching from Cavite. Kamusta na sir? Kano Moscoso. Sa Cavite, no? Yes. Bibing Teriso. Ting imo gali pwesto diyan. Kaluoy ka man. Sige lang mamove on kita. Hindi ta move on ta. Silda no. Mayad nga tag-irigma mga busing Katoni, Kabiting, kag Sergio, kag sa inyo bisita. God bless always. Thank you Ma'am Brante Silda. Kay Jenaline Wanilio Gono, good morning. Bunga, topic nyo ba? Bunga kita na. Boom! Out lamang ako din. Thank you. Dito may na-miss ko dyan kay Paridado Avilion dyan sa may Texas, USA. Hello, Dado. Paridado, thank you Gage sa sponsor natin sa Home Garden Talents. Yes. Pabati ako kay Lola ko nga Rosario Ibot, kay alin kay Kisya Mardil. Gina sa ibot sa baby bugasong guro. Yuli sa Pansa. Next week lang sir ang Santos Kung siya na mamati si Nang Yoli. Thank you very much. Ang pan na mama San Isidro Labrador sa San Antonio de la Vega. Kay para nga kada program naman ridyata na no nga naga. Ang ginatamyaw ko mangligyan sa Sulong si Balo mga atin San Pedro dyan kang dam kang si Balom Bilison Patnongon Irrigators Association si Dodoy Mitra. Wow. Doy para pasudli ka tudog wa ang kanal karigasyon tayan para nga ang triple kang taga si Balom Bilison kag Patnongon mangin nami ang anang kuan pagtubo. Kay Sir Mrs. Makagalawan gali kay Sir Principal. Good morning kang Pangpang. Good morning. Kuan man dyan kay Joyce Pamiruyan dyan sa Kabodipa nga manug baligya dyan ka mga laswa kag mga i-chicken tagli ana to man di. Check up pa naman kung sapon ng imong kanyan. Laswahan. Kay Sioni Talidong sa sponsor natin. Sa kay Aki Tamundes, kay President Boy Doliges, sa tanan-tanan natin nga mga supporter diyan sa Patnongon, kang membro kang Kamapat, mga mangunguma diyan nga naga-spray ka mangga, naga-tanom kang laswa. Sa prakadlaw siguro basi ang atin nga tupik ko idugang-dugangan taman ka medyo X-rated kalaswahan sa baranggayan. Kaga ni ginatamya ko ba ng aking asawa si Mrs. Nercy Moscoso. Ay, hello ng Nercy ka samtang naga-diretso sanda sa kwan sa Iloilo. Sa kay baby kag kay Kate kag si Jayjay. Kung gusto ninyo maprodukto kang AIM Global, contact Jayjay Moscoso sa Facebook. Membro ako kara. Also, kung gusto nyo man may online delivery,
contact lang kamo PM ka lang, Wigo, PM lang kamo kay Jay. Ay may naga kung ano pa bakal niyo diyan sa mga In global. Robinsons, Oh. kung ano ginatawag ng darang Wigo. Wigo nga delivery, online delivery, puro Wigo ang service ng mga sakyan. So sa M Global kung gusto niyo mga health products, Sponsor ni nung kanora, M Global. diyan Medyo lang ako yung makikita kara. lang mo sa M Global. And katunay balik natin bla sa interesting kag very very Topiko sensitive nga topiko, no? Very challenging. Challenging. Ginambal natin ka ina nga ibuhinan kang suno sa ana kang Department of Agriculture panabaan ang tariff sa mga imported products Kang baboy. kauna na dumduman bala ng dadya kung ano ang gamitan kang kwarta sa buwis nga nagalin sa mga importation sa baboy specifically. Kay kung madumduman natin ang sa road users tax amo riyan nagpanami ka mga kalsada natin mo, di ba? And also possibly hindi lang kita raad magkuon nga puro dole out diyan nga tugruan natin ang atin pamuluyo ay nagaan ang kabuyan nanda. This is not a quantum leap sa pagpabahal kang negosyo, pagpabahal kang pangabuyan ng ating mga kabugtuan, but we just want nga maluwas rad sa in English blood yung quagmire of poverty. Hatay-hatay kang kagatman. Hatay-hatay. Nagasalop ang aton katawan tungod gawara natin ginapamatian ang anda mga hibubulan. Hinaing na. And also manginano yung mangin mapag-earn ang partnership once nga ginbuligan natin ang tao not personally not dole out kundi nga naga-counterpart may equity matandang madumduman meaning to say alagaan nanda kamayan nila ay part and parcel tanda kang development effort. So katoni kabay pa nga ang move ni Senator Villar may concrete na nga design what would happen to that percentage nga bayad gin sukot sa may importation kang pork products nga baboy ano ayan ang padulungan na kadya. So masaktura sa kanon, amo gani yang manami. Bakal ayan diya ka mga pa-construct ayan diya kang feed mill para nga maganyat ang mga tao magtanom ka munggo, tanom ka mais, nga diyan rin lang galingan. Yes, kag magbarato ang feed mill, no? So mayad man diya raad kung magplastar kang sangka design nga ang mga technocrats natin dito sa may Manila makapanumdam nga i-improve ba ng rasa kang baboy. Basically nagakinahanglan niya kang tanan nga mga doktor of animals mo. Kaya tipunon niya ang mga tao mo niya. Isa lang kalang iba natin kanina. Nagayuma gani ako nakadikto diya karon magdo. Ora ko magsala. Bakit hindi doktor of animal lang hasta mga sapat-sapatin mga nag-graduate banaw. Animal husbandry ba? Yes. Nag-graduates. Kinahanglan katuni tipunon man sanda kanya ano ayahan ang mayad diya para ma-recommend man natin sa higher authorities nga kita nga mga katawhan nangin participant man kang ranga development. Okay, De Blasio? Ay agree kita na no. Sakto kita partner kano no. Sige. Sa kadya ang atin mga technician kang mga kababuyan. Bay kundi indre nagaragto. Ti sa tutud nga istorya sa mga hinterland sa mga upland barangays rako na ang manug ihaw kaysa manug bulong. Di kun may mga technician man rigto, darwa lang man ang ginaresita da. Pagabot na rigto sa baboy, nga kita request na kina. Pili ka una, pilian mo na injikin o kon lantipin. Ay mahal bulong mong brato trang kuan lantip. Diyan na lagi tanang lantip mo. Tinaw ra gid pilian ra. Sarap pag idi gina. Medicine o kuno maasin. Gina sakit matray mo duli gina. Ti katlo na bulong o kun lubong. So totoo sa ating experience ang mga animal technicians natin, ang mga madugbulig natin sa ating mga kasapatan, labi na gid sa mga marayo, ang mga barangay, hindi mo makita. No, hindi mo makita sa panahon kang kinahanglanan. Ti karon
Limbawa, magsagod ko ka baboy, naglupot to karon. O nagmasakit to, makuon lang rang ningod mo nga lupot ni baboy mo yan Yawa dayon, para hindi magniwang. Ang ramik na bagatin, nagkagdasang kasako nga o-ring na padagyawan kay Mang Tomas. Di kun breeder mo to karon. Diya mo ri ang numero 1 gid nga loopholes o sang kakuan sa natin ang atin mga technician sa mga kasapatan. Tandaan natin nga ang Antique is ideal place for animal racing, especially ang mga baboy. Tungod ay aplan kita gawa mo. Ura ko taton tibaha kag ang atin na probinsya bagkat taginti tama kagatek ang mga densely populated. May mga barangay nga pwede timok sagod baboy pero sa Metro Manila hindi timok sagod baboy ron to. Masagod kog baboy sa Manila sa freezer lang. Pero sa atin ta sa Antique, pwede timok sagod sa likod balayo basta nga bagkit ka ta sa sentro kang populasyon. Tatlo man lang ramong rapit ikaw sa simbahan, ang bawal ang baboy. Rapit ikaw sa eskwelahan, bawal ang baboy. Rapit ikaw sa barangay hall, bawal ang baboy. Pero kung rayo-rayo na timo, kasi ko nang imong lote is upland, pwede timo kasagod, basta nga may mga pagsurundan lang mga teknolohiya, ang tawag ninyo nga baboy walang ligo. Sararian nga mga walang amoy. Bigyan ra nga bigyan ba nga baboy nga kuan mo Italian mo. Sagod-sagod timo baboy. Labugan lang igot na. Mako nga dirtong baboy, tinali ko yan sa puno ng mangga. Italian. Okay, sige. Okay. Mabalik ka karon. Palit ko mga reactions ta. Kalami diyan topiko ka Tony. Ay topiko ginatin kang vital speeds mga kabayanan. Ang vital speeds nagatugrog gid kang kasiguraduhan kang pag-asenso kang inyong manukan kag baboyan mga kabayanan. Para sa mabilis na inyong pag-reach, gumamit ng Vitalix Speeds mga kabayanan. Hindi kanat Kanat